papakita na lang nila yung maitutulong nila at the best para mapasaya yung tao. Hindi yung magkakaroon kayo ng personalan. Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito tayo ngayon sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And take the... And click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! At magandang araw po, kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dowercads na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simula ng balitaan ay nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong mga pang-araw-araw na pagsuporta sa aking mga daily update. So eto na po at simulan na po natin ang balitaan na tunahin natin ang tungkol po sa ads count na nakuha po ng 3 noontime show kahapon. Ayan! So unahin natin ang sa Tape Bulaga, no? So ads count August 24, 2023, live broadcast of school-led New It Bulaga on GMA7. We have seen 59 TV ads during all of the 3 commercial gaps on it. So gap 1, 21 TV ads, gap 2, 19 TV ads, gap 3, 19 TV ads. Ang baba po ng ads nila, so mabibilang sa patak ng ulan. Tapos dyan pa po kukunin yung pasahod ng lahat-lahat ng empleyado po nila. Tapos ang dami nila, ano? Tapos ang laki ng sahod. Naku. Kasi kayo ayaw nyong makinig. Mga taga-tape. Hindi ba sila... Hindi, sa akin nga lang talaga kung tutusin mga katunay, di ba? Yung pangalan lang talaga eh. Yan lang naman ang problema ng pinag-uugatan ng problema eh. Kasi kung saan na kayo napupunta tuloy eh. Diba? Kung yung pangalan na yan, wala din naman, sinasabi ko nga, wala din namang silbi na yan sa inyo eh. Diba? Kumbaga, hindi na gumagalaw yung pangalan na yan eh. So, para saan pa? Pagtsatsagaan mo pa ba? Eh, ayaw na nga eh. Diba? Kung ikaw may girlfriend ka, pilit mo pang pinapasok yung sarili mo sa kanya, pilit mo pang nakikipagbalikan, eh, ayaw niya na sa'yo. Ngayon, syempre, kung papayag yung girlfriend mo na makipagbalikan sa'yo, pero ayaw niya na sa'yo, di ba, masasaktan ka lang. Diba, parang ganun lang yan. Abonado nito, or kung may matira man, hindi ganun kalaki. Kasi sa ads count, nakikita kung malaki po ang pinapasok na pera ng isang show sa pamamagitan ng mga commercials na pumapasok po sa kanila. So, base sa ads na nakita natin, 21, meron lamang pong 59 na ads kahapon. Diba? Yung Tape Bulaga. So, nung nakaraan, 61. So, may kahinaan po talaga siya, no? Yung papremyo, dyan pa po kukuhanin at uhugutin. So, paano na po pagkakasyahin, diba? Ito naman yung nakuhang ads ng It's Showtime. Mataas-taas to. Ads count, August 24, 2023, live broadcast of It's Showtime on GTV. We have seen 124 TV ads during all of the 4 commercial gaps. So, take note po ha, 4 commercial gaps. So, gap 1, meron pong 33 TV ads, gap 2, 30 TV ads, gap 3, 43 TV ads, and gap 4, 18 TV ads. So, mataas ang ads ng Showtime dahil mataas din po yung oras na ginuugol po nila sa show na ito. So, hanggang gap 4 sila at ang 80 naman hanggang gap 3 lang po. Kaya wag magtataka kung mataas ang nakukuhang ads ng It's Showtime. Samantalang puntahan naman po natin ang nakuhang ads ng EAT. So, ads count, August 24, 2023, live broadcast sa PAT TVJ. Led on TV5, we have seen 95 TV ads during
all of the 3 commercial gaps on it. So gap 1, 25 TB ads, gap 2, 30 TB ads, and gap 3, 40 TB ads. Oh, 95 ads count, partida, 3 gap lang po yan, lalo na pag umabot ng 4 gap. Oo, di ba? 95 sila, no, na TV ads. Tapos yung showtime is 100 plus. No, na hanggang alas 3 sila. Tama naman si Ders TV. Paano kung ang E80 is maging hanggang alas 3 din? 'Di ba 95 na 'yan. Konti na lang ang ihahabol doon sa 120 na plus ng ng showtime. Maaaring maabutan nila 'yan. Lagpas-lagpas 'yan sigurado. 'Di ba? Partida na 'yan eh. Pero isa talaga layo. Akin mo 50, 59. Mas mataas pa po yan sa It's Showtime for sure. So araw-araw siksik at nag-uumapaw yung ads count nila. Diba? Dahil yan sa mainit po ninyong pagsuporta. Samantalang ipapakita ko naman sa inyo kung gaano kadami ang nanood sa 80 kahapon sa online live nila, no? So sa TVJ YouTube channel, meron po silang 41K watching, habang ang TV5 Philippines, meron pong 81K na watching. Total of 122K sa YouTube pa lang po yan. Ganyan po araw-araw ang nanonood sa 80. Hindi sila nabubuta no? Hindi sila nasisiro talaga. Iba talaga ang kamandag ng TVJ. Diba? Iba talaga yan. Mantakin mo kahit iba na yung pangalan, iba na yung channel, talagang nadadala pa rin nila talaga. No? Kitang-kita talaga kung sino talaga ang numero 1 talaga dito sa Noontime Show. Kaya walang duda, sila talaga yung nangunguna sa buong bansa. Unlike sa kiniklaim ng mga taga-tape Bulaga na panatiko na sila daw yung number 1 noontime show, di wow, no? Sarili na lang po nila yung lokohin po nila. Total, dyan naman sila magaling na paniwalain ang tao sa bagay na napaka-imposible. Katulad ng sinasabi po ni Tito Zen noon, laban sa kanila na pinapaniwala po nila yung mga tao na sila daw yung Itbulaga, pero hindi naman. Ngayon, gusto naman nilang gawin, paniwalain po yung marami na sila yung number 1 noontime show kahit hindi naman talaga. Samantala, dati, masasabi mo talaga na number 1 noontime show ang Itbulaga. Pero ngayon, hindi mo na masasabing number 1 noontime show kasi wala na dyan yung tunay na espiritu na nagpapatakbo sa Itbulaga. Kaya nga sinasabi ko, hindi naman pera ang makakapagpatakbo dyan eh. Kahit napakarami mong pera, 'di ba? Kahit maglabas ka dyan, kung hindi naman nakakatulong sa ikauunlad ng show, o isang programa ang ginagawa ng mga nasa loob, wala pa ring mangyayari. 'Di ba? Ibang-iba sa ginawa ng TVJ dati. 'Di ba? Tumatakbo ang pera ng produksyon, pero gumagalaw din sila at ang Itbulaga talaga gumagalaw talaga. 'Di ba? Parang may buhay siya dati. No, hindi siya natatalo. No, kilalang kilala ang Itbulaga. Siguro kilala na lang ngayon ang Itbulaga dahil sa pangalan na lang. No, hindi na siya kilala dahil sa dahil sa kalakasan niya sa noontime show. Lang puntahan naman natin ang tungkol po sa matinding patutsyada ni Buboy Villar sa TVJ. So bumanat na din po yung bata, no? May paiyak-iyak pa man din siya kay Jose Manalo nung time na tinanggap niya po yung offer ng tape. Tapos ngayon, eto at wala nang hiya. Pati yung TVJ kakalabanin niya. Aba. So impluwensya ba ito ng pera? Kaya ang puti nagiging itim na. So siguradong ikaka-imbiyer na po ni Joey ang banat ni Buboy. So, pag nabasa po ito, no? So sunod-sunod na po ang patama ni na Buboy at Isko sa TVJ, Habang ang TVJ naman po tahimik lang sila at antayin na lang po nila yung matinding banat dito ni Henyo. Pero teka lang, no? May napanood akong isang video nun, no? Sa G sa Gedli nila. Yung may umiinom ng soft drinks ba yun? No, yung parang nasa Gisagay, nasa bahay sila, tapos may umiinom na soft drinks, sabi ni Buboy, umiinom na soft drinks yung asawa ata ng babae yun, o 'di ba? Tapos nagsalita si Isko na Pepsi ba yun? Pepsi. 'Di ba? Parang hindi maganda kasi, no? Pagpalagay natin parang i-denown na ni Yorme. May mga supporter si Yorme dito na alam kong nakikinig din sa akin kahit papaano na nanonood. No, sa tingin nyo ba is tama yung ginawa ni Yorme? Syempre sasabihin nyo, nagpaparinig din naman sila.
yung TBJ. Alam nyo ba hindi gagawin ni Master Henyo magpadinig kung hindi rin naman sila binabanatan? 'Di ba? Bumabalik lang si Master Henyo, si Joey De Leon, kung ano yung nakakarating sa kanilang hindi maganda. So kung wala namang nakakarating na hindi maganda sa kanila, hindi para bumanat si Sir Joey De Leon. Hindi niya ibababa yung level niya sa ganun. Ipinaglalaban lang niya kung sino yung mga bumabanat sa kanila. So, kung iniisip ni Yorme, ni Isko, na ganyan na ipagtanggol niya rin, pero ibang level naman, is personal na. No, kasi personal na yan eh. Personal na issue ng TBJ yan, hindi naman masyado pang naaano ngayon, di ba? Alam naman natin yan, nagiging issue sa kanila yan. So, parang hindi maganda yun, yung Pepsi na yun. Napakaraming soft drinks ka pwedeng banggitin, bakit yung Pepsi pa? Tapos susundan pa ng tawa ng isa. Yung tawang nakakainis ni Buboy, di ba? Alam ko mga katunay, napanood nyo yun. Eh kung personalin din kaya ikaw ng TBJ, Yorme, di ba? Ito sa akin sa akin lang is, gusto ko lang ito, advice, di ba? Iba kasi yung labanan ng noontime show. Siguro, magpagalingan na lang kayo. Yun na lang yan eh. Mas, siguro sa Itbulaga ngayon, dyan sa New Itbulaga, ipakita nyo na lang sa mga tao kung ano yung the best na kaya nyong ibigay na pagpapasaya sa mga tao at pagtulong sa mga tao. At ganun din ang TBJ, ipapakita na lang nila yung maitutulong nila at the best para mapasaya yung tao. Hindi yung magkakaroon kayo ng personalan. Paano kung open naman nila? No? Kuwari, Pepsi sinasabi mo. Eh kung mag-open naman sila, kung magsugod bahay sila sa Divisoria. Tapos sabihin nila, natubos nyo na ba yung Divisoria? Yun lang, di ba? Medyo hindi mo din magugustuhan kung ano yung madidinig mo doon kasi yun din ang naging issue sa'yo. Di ba personal na yun? Iba kasi to eh. Huwag nyong gawing personal yan eh. Ang TBJ, hindi nila pine-personal yung mga bagay na yan. Iba ang kalaban nila, iba ang pinaglalaban nila. Hindi yung mga personal nyong buhay. Diba? Hindi nyo kailangang ungkatin kung ano man ang nakaraan o personal na involvement ng ibang tao. Diba? Kasi pwede ka nang makasuhan yan eh. Diba? Pero malawak din ang TBJ. Alam naman nilang nasasabi mo yan. Siyempre, naiinis ka din siguro sa pagpaparinig ni Master Henyo. Sinasabi ko, hindi magpaparinig si Master Henyo kung wala ding nakakarating sa kanya na hindi maganda. Hindi tanga si Sir Joey De Leon para magsalita ng kung ano-ano, no? Nang walang dahilan. Huwag nang ungkatin yung mga personal na bagay na hindi naman dapat pag-usapan o ibalik pa. Dahil alam ko, Yorme, ayaw mo din naman na ibalik pa yung mga hindi magandang nakaraan mo nung nasa politika ka. Paano kung hukayin din nila yun? Diba? Like Divisoria. Alam naman natin na naging issue mo dyan, diba, Yorme? About sa Divisoria. Sa mga Isko Moreno supporter dito, no? Nagpapaliwanag lang tayo dito na sana wag nang dalin yung mga personal na bagay dito sa labanan ng noontime show. 'Di ba? Yan nga yung sinasabi ko, ilabas 'yan. 'Di ba? Noontime show versus noontime show, maganda 'yan. Magpagalingan, mas maraming taong mabubusog sa kakatawa. No, kaysa magsiraan pa. Yun yung hindi ko nagustuhan kay Yorme. No, sa akin naman sa totoo lang ha. Napapanood ko din naman yan si Yorme kahit paano sumisilip tayo kahit naman yung tayo mga TBJ supporter diyan, di ba mga katunay, sumisilip din naman kayo sa kabila eh. Di ba? So, tinitignan lang natin kung ano yung ataking ginagawa nila, pinagbabasihan natin. Wala pa naman akong makita sa kanya noon na hindi maganda. Siguro merong slight, pero hindi ko naman masyadong binibigyan ng wala. Okay lang. Pero yung isa talaga na hindi ko nagustuhan, yun nga. Yung about Pepsi ba yan? Pepsi. Yun nga eh, kuulitin ko. Paano, Yorme, kapag inungkat nila yung Divisoria? Sabihin ni Jose, ba't sabihin ni Jose dun sa mga tindera sa Divisoria, ba't mabinenta to? Ano dahilan? Naghihirap na ba? Ano? Diba? Masakit sa kalooban mo yun eh. Masakit. Diba? Kasi Maynila ka, mayor ka ng Maynila. Masakit syempre.
Kasi personal mo na yun. Siyempre, sasabihin mo, pine-personal nyo ba ako? Eh, bakit pine-personal nyo din yung TBJ? Di ba ganun yun? Sana baguhin nyo yung style. Di ba? Hindi kasi nakakatawa yun eh. Personal na buhay yan eh. Di ba? Kung maglalaitan kayo, walang haluan ng issue. Para kayo nagdidistrakan sa rap eh. No? Wasakan ng pagkatao, parang ganun. Pero kayo, alam ko, may mga pinag-aralan kayong tao. No? Siyempre, ikaw nasa politika ka. Alam mo yan. Alam mo kung ano ang dapat mong igalaw at sabihin sa mga tao. Alam kong nakikipaglaban ka nung nasa politika ka. Alam, binabangga mo lahat, di ba? Pero eto, iba na to. Hindi to politika. No? Masasaktan ka rin kung ano man ang iba to sa'yo. Di ba? Ganun yun. Hindi mo dapat idawit kung ano man ang mga personal na buhay nyo dito. Kahit yung personal mong buhay, wala din karapatan ang TBJ na pakailaman ng personal na buhay mo. At ikaw, Yorme, wala ka rin namang pakailam o karapatan para ungkatin ang personal na issue o buhay ng TBJ. Dahil sa noontime show lang kayo, magkalaban. At hindi ikaw ang tunay na kalaban ng TBJ. Master, siguradong pinag-iisipan at talagang masasapul ulit sila no, sa magiging respect po ni si Buboy, Henry Master. So ganito po yung naging banat ni Buboy. Basahin po natin. Buboy Villar nagbahagi ng mensahe, piliin daw maging better kesa bitter. Nagbahagi si Buboy Villar ng mensahe sa pamamagitan ng kanyang Threads account na kanyang binahagi rin sa kanyang Instagram story. Ito ay patungkol sa pagpiling maging positibo sa buhay kaysa maging bitter. Matatanda ang naging tampulan ng pambabatiko si Buboy kasunod ng mga kontrobersyal na kinangkutan sa kanyang pagiging host sa Itbulaga sa GMA7. Ito, laki na rin ang ulo nito eh, no? Kung makapagsalita naman, no? Piliin maging better kaysa maging bitter. Saan naman magiging bitter yung TBJ sa iyo? O sa inyo? Kita nyo naman successful ang TBJ sa kabila. Diba? Kahit nga wala sa kanila yung pangalan ng Itbulaga, successful sila eh. Kaya nga gusto nilang makuha yung pangalan ng Itbulaga para maibangon uli. Ikaw ba, Buboy? Naibangon mo na ba yung pangalan ng Itbulaga? Tanungin kita. Naibalik mo ba yung dating sigla ng Itbulaga? Yan ang mga sagutin mo. Naibalik mo ba? Diba? Maniniwala kami sa'yo na magsalita ka lang ganyan kung may nagawa ka na maibalik mo yung aura ng Itbulaga dati. Baka nga sabihin mo, hindi ko may ibabalik yun, iba pa rin yung dati. Di inamin mo. Di ba kung sakaling yun ang sagutin mo? Di ba? Hindi bitter ang TBJ sa'yo o sa inyo. Di ba? O ang legit Dabarkads. So sinasabi mo, yung pangalan dahil wala sa kanila, ay kita mo naman, EAT pangalan nila iba, pero successful. Number 1 pa din. So saan sila para maging bitter? Siguro, pinaglalaban lang nila yan kasi alam mo kung bakit. Hindi na nila matanggap yung nangyayari sa pangalang Itbulaga. Diba gusto nilang ibalik yung shine ng Itbulaga uli? Kahit makuha naman ng TBJ yan hindi naman nga TBJ ang magpapaangat sa, hindi naman Itbulaga ang magpapaangat sa TBJ TBJ pa magpapaangat dyan. Kaya bago ka magsalita niyan, na piliin maging better kaysa maging bitter, no? Gumawa ka muna tapatan mo muna yung ginawa dyan ng TBJ. Diba? Iangat mo yung programa na yan kung kaya mo. Diba? Parang bumabangga ka na sa pader. Kumbaga, nag-iba na yung, aire mo. Diba? Parang kayang-kaya mo na sila. Ganon, ganyan. Ay, nako. Bata ka pa, ganyan ka na. Mahirap naman yung ganyan. So, sino po ba yung pinatatamaan niya dito? Na bitter daw. Sino pa ba? Alam nga namang si Saddam Hussein. Di ba? Na iba kundi po ang TBJ. Kaugnay ito ng mga naging patama din po ni Henry Master laban sa tape. May matinding rason naman kasi si Joey De Leon kung bakit niya po ito ginagawa. Dahil naagawan siya ng titulo na Itbulaga. Si Buboy, anong pinaglalaban po niya? Wala. Kaya wala siyang dapat maging dito, no? So, wag na siyang makigulo at magpatama din. Sa kanila niya dapat i-apply ang salitang yan para maging better sila. Kasi sila po yung tunay na bitter dito.
Bakit? Dahil ayaw nilang marinig sa show nila ang Tito Vic at Joey. Kaya inaalisan po nila ng mic yung mga nagsasabi nito. So, parang sa isang relasyon lang yan eh. I-apply na naman natin. So sinasabi mo, tanggap ko na hiwalay na kami ng girlfriend ko. So kung tanggap mo na, kahit banggitin na 10 beses yung pangalan ng girlfriend mo, okay lang sa'yo. O gusto mo, papasigawan mo pa yan. Kahit magsalita sila na batiin ng TBJ, huwag mong tanggalin. Dahil ba ang sakit sa tenga pag nyo? Diba, nadidinig nyo? Kung hindi ka bitter, kahit na marinig mo yun, haharapin mo yun. Diba, kahit sabihin ng paulit-ulit yung pangalan nila, baliwala sa'yo yun. Yun ang better. Pero pag tinanggal mo yung mic, yun ang bitter. Ulit na po silang sinasampal ng katotohanan at paulit-ulit din nila itong pinagtatakpan sa kagustuhan po nilang mapagtakpan. Ayaw po kasi nila na naririnig po ang Tito Vic and Joey sa tape Bulaga. Kahit yung mga taong walang muwang nadadamay po sa kanilang kabastusan, kaya sa kanila niya i-apply yung salitang wag maging bitter. Bagkos sa kanila dapat nila i-applyan para maging better naman yung show nila. Kasi kung hindi po sila bitter, sana hinahayaan niya na lang po or nila yung mga tao na nagsasabi at nagpapasalamat kila Tito Vic at Joey. So dun nakikita yung pagka-bitter po ng show nila, 'di ba? Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Durs TV. Ayan ang mga katunay. Kayo, ano ang pipiliin nyo? Maging better o bitter? Comment lang po kayo sa comment box mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.